Napuna ng COMELEC ang ilang poster ng mga kandidato na nakapaskil sa bawal na lugar. Sa ilang lugar naman ay tinalaga ng COMELEC na pwedeng pagkabitan, wala ni isang nakapaskil. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa ikalawang araw ng kampanya ng national candidates, nag-ikot sa ilang lugar sa Maynila si COMELEC spokesman James Jimenez para makita kung meron pa ring lumalabag sa campaign guidelines ng COMELEC. Sa Taft Avenue sa Maynila, di kalayuan sa COMELEC Intramuros, napababa ng sasakyan si Jimenez para kunan ng litrato ang campaign posters ng isang party list group na iligal na ipinaskil sa mga poste ng LRT. Bawal yan. Public structure, campaign materials. May mga streamer din ng naturang party list group sa isang universidad sa Santa Mesa. Napakalinaw na violation nun. Bawal maglagay sa kahit anong building sa loob ng eskwelahan. Ayon sa National President ng Kabataan Party List na si Atty. Terry Ridon, handa silang baklasin ang kanilang posters kapag natanggap na nila ang notification mula sa COMELEC. Maaari raw kasing kalaban nila ang mga naglagay ng kanilang posters. Pansin din nila, para raw party list groups lang ang napapaginitan ng COMELEC. Marami pang ibang nakuna ng litrato si Jimenez. Kasama ang streamer na ito ng Buhay Party List na mali ang sukat, mali rin ang pinagkabitan. Bawal yan. Kasi naka sa poste ng kuryente, tapos yung sukat niya mali. Ayon sa Buhay Party List, agad naman daw nilang ipapatanggal ang posters na wala sa designated areas ng COMELEC. Handa raw silang sumunod sa utos ng ahensya. Ang LP-GMA Party List naman, may malaking posters sa gilid ng isang delivery truck. Ayon kay Representative Arnel T., willing daw silang tanggalin ang kanilang posters lalo na ang mga wala sa designated areas. Ang Akap Bata Party List, wala rin sa designated areas ng COMELEC. Handa rin daw silang tanggalin ang mga ito. Pero kung pwede raw, maglathala rin ng COMELEC kung saan ang common poster areas para alam daw ng mga tao nila kung saan maglalagay. 2 common poster area ang inikutan ng COMELEC. Isa rito ang Plaza Dilaw sa Paco. Isa itong Plaza Dilaw sa mga tinukoy na common poster area dito sa lungsod ng Maynila. Pero kapansin-pansing ni isang campaign material, walang makikita rito. Ganun din ang sitwasyon sa common poster area sa Old Santa Mesa. Kung wala tayong makita dito sa common poster area, actually wala namang bali yun eh. No, ang importante dapat wala doon sa bawal. Lahat ng nakita ng COMELEC na lumalabag sa campaign guidelines, susulatan ito para ipabaklas ang illegal campaign material sa loob ng 3 araw. Di raw uubra ang palaging palusot ng mga kandidatong kalaban nila ang nagkabit ng illegal campaign materials. We want to make sure that the candidates know that their violations will not go unnoticed. Pag hindi nila binaba, we will presume na para sa kanila yon, para sa kanilang benepisyo. Di rin daw lusot ang mga magsasabing wala namang nakalagay sa poster na iboto nyo ako o anumang konektado sa eleksyon. Babala pa ng COMELEC, ang di pagsunod sa utos nitong baklasin ang mga illegal campaign material ay election offense. Ang parusa, 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo, habang buhay na disqualification na umupo sa gobyerno at habang buhay na di pagboto. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.